والعلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noong nakaraan po sa ating paksang buod sa talambuhan ng Propeta Muhammad SAW, natalakay natin na muling dumating ang revelasyon o pahayag sa Propeta Muhammad SAW na kanyang hinihintay, at ito nga ang Suratul Mudaththir. Wa ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nang ipinahayag sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ang talatang ito, dito na niya sinimulan ang pangangaral ng Islam. Kung saan natalakay natin na ang mga talatang ito ay naglalaman ng dalawang uri ng tungkulin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, yung tungkulin niya na ipaabot sa mga tao ang babala sa salitang qum fa'anzir. At ang ikalawa, tungkulin niya na isabuhay ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung utos na wa rabbaka fakabbir, at ang Panginoon mo ay dakilain mo. Wa thiyabaka fatahhir, ang mga kasuotan mo ay dalisayin mo. Sa pagpapatuloy po, dito na tayo sa mga uri ng revelasyon o pahayag. Nauri po ang pahayag sa anim. Ang una, totoong pangitain. Ito ang simula ng pagpapahayag sa propeta. Ikalawa, nagkakatawang tao ang anghel na si Jibril a.s. sa Propeta Muhammad s.a.w. upang siya'y kausapin at makakaunawa sa sinasabi niya sa kanya. Sa kalagayang ito ay nakikita din siya ng mga sahaba kung minsan. Ikatlo, pagpapahayag sa kanya ng anghel sa puso niya nang hindi niya ito nakikita. Kagaya sa sinabi ng propeta, tunghayan po natin ang hadith na ito. Inna ruhal qudusin nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilannakum istifta'ur rizq ala an tatlubuhu bima'siyatillah. Fa inna ma 'indallah la yunalu illa bi ta'ati. Ang banal na espiritu, ang tinutukoy ay si Jibril alayhis salam, ay nagpahayag sa puso ko na hindi mamamatay ang isang kaluluwa hanggang sa makumpleto nito ang kaniyang kabuhayan. Kaluluwa, ibig sabihin tao. Kaya, mangilag kayong magkasala kay Allah at pagbutihin ninyo ang paghihiling at huwag ninyong pabagalin ang pagdating ng kabuhayan o rizq sa inyo sa paghiling ninyo sa pamagitan ng inyong pagsuway kay Allah. Sapagkat ang anumang nasa kay Allah ay hindi makakamit maliban na sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Ang ibig sabihin lang ng hadith na inaantala natin ang pagdating ng ating rizq o kabuhayan sa pamamagitan ng mga kasalanan o pagsuway na ating ginagawa. Ikaapat na uri ng revelasyon, dumadating sa Kanya kung minsan nakagaya sa kalimbang ng batingaw, kagaya sa tunog ng pagbagsak ng bakal. Ito ang pinakamatindi sa Kanya, hanggang sa tumutulo daw ang pawis sa noo sa araw na matindi ang lamig. Maging ang sasakyan niyang kamilyo ay dumadapa sa lupa kapag siya ay nakasakay dito. Ikalimang uri, nakikita niya ang anghel sa wangis na pagkakalikha nito. Yung original na wangis, hindi siya nagkatawang tao. At ipinahayag sa kanya ang anumang nais ni Allah na ipahayag. At ito ay nangyari na 2 ulit, kagaya sa sinabi ni Allah sa Suratul Najm. Ika-6, ang pagpapahayag ni Allah sa kanya habang si Allah ay nasa itaas ng mga langit sa gabi ng Mi'raj. Noong isinatungkulin sa kanya ang pagdarasal at
iba pang mga tungkulin. Dadako tayo sa mga yugto ng da'wa na kung saan ito ay tatlo. Ang unang yugto, ang palihim na da'wa. Ikalawa, ang lantarang da'wa. At ang ikatatlo, ang da'wa ng Islam sa labas na ng Makkah. Ang unang yugto, ang palihim na da'wa. Pagkatapos na ibinaba ang mga talata ng Suratul Mudaththir, ay sinagawa na ng propeta ang pagdada'wa na kung saan ang mga kababayan niya ay mga taong matitigas na walang relihiyon maliban sa pagsamba sa mga imahe at Diyos-Diyosan ng walang pinagbabatayan. Maliban sa ito ang nakagisna nila sa mga ninuno nila. Wala silang kasalan maliban sa pagmamalaki at kahambugan. Wala silang ibang solusyon sa mga di pagkakaunawaan maliban sa espada. Pero kalakip ng masamang katangiang ito, sila ang nangangalaga, nangunguna at may kapangyarihan sa pananampalataya o relihiyon sa pulo ng Arabia. Kaya bahagi ng karunungan, hikmah, na ang da'wa ay magsisimula ng palihim upang hindi mabigla ng propeta ang mga taong panatiko ng anumang makapagpapabulabog sa kanila. Dahil sa palihim na pagsisimula ng da'wa, karaniwan lamang na nagsimula din ang propeta ng pangangaral ng Islam o nasa pinakamalapit na tao sa kanya. At ito ay ang pamilya niya at mga kaibigan. Inanyahan niya sila sa Islam. Tumugon sa kanya ang mga hindi nag-alinlangan sa pagkaprobeta niya. Sila ang mga taong nakilala sa kasaysayan ng Islam na mga tinaguriang as-sabiqun al-awwalun. Ibig sabihin, mga nangungunang una. At ang mga nangunguna ay ang mga sumusunod. Una, ang asawa ng propeta, na ina ng mga mananampalataya na si Khadijah bin Khuwailid. Ikalawa, ang matalik niyang kaibigan na si Abu Bakar as-Siddiq. Sunod, ang tagapaglingkod niyang si Zaid bin Haritha at ang pamangkin niyang si Ali bin Abi Talib. Sa kasaysayan, ang mga pinamagatang as-sabiqun al-awwalun o mga nangungunang una sa Islam ay umabot ang bilang nila sa 130 lalaki at babae. Hindi nga lamang nalalaman kung sila bang lahat ay nagmuslim bago pa ang paglalanta ng da'wa o naantala lamang ang pagmumuslim nila hanggang sa panahon na ng paglalanta ng da'wa. Ang pagsasabatas ng pagdarasal. Kabilang sa mga naunang ibinaba na mga alituntunin ay ang utos na pagdarasal. Ito ay pagsambang inutos sa mga mananampalataya. Wala pang anumang mga pagsamba, mga iniuutos at mga ipinagbabawal sa kanila maliban sa mga may kaugnayan sa pagdarasal lamang. Ang mga revelasyon o pahayag ay naglilinaw lamang sa kanila sa lahat ng mga bahagi ng tauhid at paghimo sa pagdadalisay sa sarili, tazkiyatun nafs, at mga kabutihang kaasalan. Sabihin sa unang yugto ng pangangaral ng Islam, walang ipinahayag na aya o sura ng Quran na naglalaman ng utos at pagbabawal, kundi nakapokus lamang ang mga pahayag din sa mga bagay na may kaugnayan sa tauhid at pananampalataya, pagpapalakas ng iman. Nanatili pa rin ang da'wa na limitado sa iilang tao kahit hindi pa ito inalantad ng propeta. Kahit hindi pa ito inalantad ng propeta, nalaman pa rin ng Quraysh dahil kumakalat ang balita hinggil sa paglaganap ng Islam sa Makkah. Ito'y dahil sa pagsasalita ng mga tao. Dahil dito, hindi maiiwasan ang paglalantad ng da'wa. At insyaAllah sa susunod,
tatalakayin natin ang ikalawang yugto, ang yugto ng paglalantad ng da'wa sa pulo ng Arabia. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.